Ay naku. O eto ho, yung party list, no? Naku po. Dun ho yata sa party list ng mga DDS, isa lang ho ang nakikita kong posibleng pumasok. At yun po ay walang iba kundi yung Duterte Youth Party List, no? Yung ano, ayan, no? No. Duterte Youth Party List ni Cardema, mga bossing. Oh, 'di ba? Isa-isahin ho natin ha, yung mga party list ng mga ano, mga DDS kasi sinulat ko na din ho 'yan eh. Sandali lang, eto. Sinulat ko para hindi ko malimutan ho eh. Saan ba 'yan? Nawala, hindi pala 'yon. No, para kapag harap ko sa inyo, eh babanggitin ko na lang. Oh, number 1, Duterte Youth Party List. Mga kababayan, wala. Nandyan, ayan, nag-iisa. 'Di ba? Pangalawa, yung Sagip Party List, kanino ba 'yon? 'Di ba si Rodante Marcoleta 'yon? Yung Sagip Party List? Wala akong nakikita dito Mukhang laglag din pangatlo, yung Ipanaw, anak ng tinapat. Sa lahat ng party list na natatawa ako doon sa Ipanaw. Kanino ho ba 'yon? Kay ano? Kay kay Eric na dating NPA na hanggang ngayon po NPA pa din ang galawan. Ipanaw, sabi ko, ano ibig sabihin ng Ipanaw? Siguro may ibig sabihin sa mga ibang wikang Pilipinas, no? Ibang wikang Pilipino. Pero kapag pagkakaintindi ko ho, mga bossing, parang ano, online dedo. Online dedo. Ipanaw. Oh, online patay. Online papanaw ka. Di ba? Oh, tapos, yung manggagawa party list, ito po yung, di ba ang nangunguna doon sa party list na yon, mga kababayan, is yung nakipagsagutan kay Benny Abante doon sa Kongreso. Lahat to wala. Ano po ang mga nandito na posibleng makakuha ng tatlong upuan, no? Sa Kongreso, nangunguna ho yung ACT-CIS party list. Ito po sa mga tulpo to. Kung di ako nagkakamali, di ba? Ini-endorso yan nila nila Rapi Tulfo. Posibleng makuha ang upuan yan, 3. Tatlong upuan, di ba? Yung Tingog party list. Dati ho, mga kababayan, ang pangalawa, one rider party list. Mukhang wala dito ang one rider party list Tingog party list, pumapangalawa po. Ito po ang nag-i-endorso, nakikita ko si Jam Magno. 4 piece. Nandiyan, 4PS party list. Ako, Bicol. For sure to, baka makakakamping to. Alam naman natin na si Atty. Leni Robredo, taga dyan. No? Hindi lang ako sure. Senior citizen, at nandiyan na nga po yung GP, galing sa puso. Wala din yung kay kay Greco Bellica. 'Di ba? Wala din dito yung kay Greco Bellica. Na ano ba 'yon? Anong party list ni Greco? GB ba 'yon? Alam ko GB o kung ano man. Samahang Bisaya, something like that. Wala din ho dun. Wala din ho dyan, mga bossing. Laglagan ho. Ayan, yung Duterte Youth, pasok, si Cardema. Yung Tupad, Malasakit, Bayanihan, ang Probinsyano, at FPJ, Panday, Bayanihan. Yan, 3. Tapos yung the rest dalawa na lang ang upuan. Kung meron naman ho dyan, pa isa-isa na lang ho, mga kababayan. Wala, laglag ho. Yung mga DDS, laglag ho yung mga yung mga gustong makapasok sa Kongreso ng mga DDS. Tingog party list. Yan, di ba? Alam nyo na kung kanino yan. Kung sino yung nag-uumpisa niyan. Iyakan ho tong mga to. At tapos, magkakasundo pa ang sambayan ng Pilipino. Doon naman sa Senado. Ilalaglag yung mga pro-China. Doon ho naman sa Senado, mga kababayan, dadalawa ang makakapasok at mukhang makapasok at may posible pang malaglag yung isa, si Bato. Di ba? Maa-ICC pa. Saklap naman talaga ng buhay ng mga DDS. Sabi ni Tokwa, dapat pumasok
One Rider Party List. Dati ho, pangalawa yun eh. Talagang ang lakas dati. Na umabot ng milyon yung bumoto doon sa One Rider eh. No? Isa po ako. Ako ang isa sa bumoto sa One Rider Party List. Kagaya naman po doon sa Senado, mga kababayan, wala ho. Sa Senado, mga boss chief amuser, eh, ano, yung mga PDP, o yung mga pro-China, laglag naman din po yun. O, maganda, no? Dahil ang mangyayari po ay yung mga papasok at makakapasok na mga senatoriables, mga bossing o mga senador ay tutulong sa pagpapaunlad ng ating bayan at hindi po makikisama-sama dito sa mga walang katorya-torya, walang kakwenta-kwenta ho na mga na mga DDS na ang tanging hangad po ay pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Na ang tanging ginagawa ho ay puros na lang po pambabatikos at ano ba tawag diyan? Paninira sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Ako ho dito mga kababayan. Ito ipapakita ko sa inyo. Ako ho dito, naniniwala ho ako, parte ng pagpapabagsak nila to kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan ho. Oh. Di ho ba? Oh, yung mga ganyang yung mga ganyang survey daw bumagsak ang pangulo. Bakit ho? Kanyo, mga bossing, simple lang naman yung paliwanag diyan eh. Napakasimple lang ho ng paliwanag diyan. Pag sila Pangulong Bongbong Marcos binabatikos ng mga DDS, laging pumupunta po yan sa mga hearing, no? Eto, idinadawit nila si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapahuli daw kay dating Pangulong Duterte. Baka nga pagka nalaman pa, pagka yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na, oo, no, ako ang nagpa-aresto dyan. Baka pag nalaman pa ng sambayan ng Pilipino yan, matuwa pa eh. Di mo ba? Ayun, sa wakas, no? Eh, ang ating Pangulo, nilabanan na din sila. Dahil matagal nananahimik ang Pangulo. Hanggang ngayon po, mga kababayan. Di ba? Hanggang ngayon tahimik ang Pangulo, hindi na lang sila pinapansin. O eto, may pinapakalat ng mga survey. Ako naniniwala na gawa-gawa lang din na. Paano ho? O, kapag sila may batiko sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, lagi pong may paliwanag. Lagi pong may pagpapaunawa sa sambayan ng Pilipino. Eh sila ho, mga bossing, ang daming itinatanong, ayaw nilang sagutin lahat. No? Hindi nila sinasagot. Puro ang sagot nila, pinupolitika lang ho sila. Ganon sila eh. Nandiyan yung confidential funds.